Nagtuturo na yung iba at sabi nila si Estrada. Yung iba naman ay may duda kay Joel Villanueva na nagsasabi alagad ng Diyos siya. Merong iba na nagagat-galit-galitan, galitan, pero kasabot naman. Maraming drama dyan sa Senado, nagagalit daw sila sa mga kurap na politiko. Pero nalaman ko na buting na rin kayo, isa pala kayo, mababalat kayo. Kumari lang, nagdadrama lang, dahil sila mismo ay isa ring kawatan. Pag nagsalita, akala mo ay tunay. Kapag nagsalita, akala mo ay tunay. Ngunit nalaman at natutuklasan na ang lahat pala ng yan ay kadramahan. Imbestiga daw sila sa pera ng taong bayan. Ngunit kung di nyo alam, sila ay nagdadrama lang, kasi ang tunay na kawatan ay sila naman. Pag hindi mo nakikita, pag hindi mo pikiramdaman, masisilaw, madadaya ka ng kanilang mga kadramahan. Magaling silang magsalita, magaling silang magdrama. Akala mo ay tunay pero hindi naman, dahil sila mismo ang gahaman. Imbestiga daw sila sa pera ng taong bayan. Kunwari galitan, pero sila pala ang pinagmumulan. Mga kawatan na senador at congressman, maaari bang ninakaw nyo'y ibalik nyo na lang? Mga Pilipino, maging ang mga kabataan, sumisigaw na ang pera niya'y pera mo, pera natin, ibalik na lang. Mga pera namin, please lang, ibalik nyo naman. Okay
magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. So muli po nandito naman po tayo sa ating pong programang Reaction Mo Birada ko. At syempre binabati po na po natin lahat po ng ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, maging mga kababayan po natin sa abroad na lagi po natin nakasama sa bawat araw po na tayo may merong halaga pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Mo Birada ko. Okay, so alam niyo, napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayon mga minamahal ko mga kababayan, dahil ito pong si Marcoleta na mukhang arenola, kaserola, kubeta, na mukhang tae ng buhaya ay nabuko na po. Nabuking na. No? Nabuking na. Grabe po. Dito sa pangyayaring ito, laglag po dito si Marcoleta at natiti ako. Kasama itong makukulong. No? So, nakita niyo naman po mga kababayan yung ating title po dyan. So, maliban po sa pag-uusapan natin, ay pag-uusapan din po natin mga minamahal ko mga kababayan, ito pong si Mayor Magalong ng Baguio City, na kung saan ay kabilang po siya sa Independent Commission na kini-question po ngayon ng ating mga kababayan. Pero bago lahat, unahin muna po natin ito pong si Marcoleta. So, ayon po dito sa post po ng, kung di po ako nagkakamali, sandali lang po mga kababayan, So, okay, ito. Basahin ko lang po, yung nakasulat po dito sa balita po ng Abante News. Sabi po dito mga kababayan, isa sa ilalim ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson sa masusing record check and Background Investigation RCBI ang surprise witness na si Orly Regala Gotesa dahil sa bigat ng kanyang testimonya sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee noong Webes. So alam niyo po mga minamahal kong mga kababayan, sa totoo lang nawawala po ngayon eto pong si Ortesa. Kung di po ako nagkakamali mga minamahal kong mga kababayan, nawawala po siya ngayon, no? Nawawala po. Alam niyo bakit? Bakit po nawala? Kung hindi po ako nagkakamali, dahil po dito sa natuklasan po. Ano ba yung natuklasan niya? Sandali lang. May sisilipin lang po ako ditong isang video na kung saan in-interview po ni Ted Pailon ito pong si Kiko Pangilinan, tungkol po dito sa usapin kay Ortesa. So ito, panoorin po natin mga minamahal ko mga kababayan. Dali lang po Sa abinabi po nito si Gutesa, Gutesa, muna ang reaction. Dali lang po si Gutesa, patawag itong abogado. Dali lang kailangan patawag itong... Senator, alam niyo na po yung development, meron pong abogado na sinasabi daw po na nag-disclaim doon sa kanyang notaryo. Sa abinabi po nito si Gutesa, muna ang reaction. Well, kailangan patawag itong abogado na ito at magpaliwanag din si Gutesa paano nangyari ito. Dahil hindi biro, forgery, falsification of public documents. Kaya kinakailangan sa susunod na hearing maklarify ito at magkaroon ng pagpapaliwanag. Okay. But legally po, ano po ang bearing nun kahapon na binasa niya yung kanyang affidavit? Ano po, at siya po nanumpa naman bilang isa po sa mga testigo po ninyo kahapon ng Senate sa usapin po ng laman ng kanyang binasa sa record po ng Senado? Well, kung totoo na, kasi nga may allegation na hindi siya, that's why we have to get that on record. Kasi pag na-establish nga na hindi siya yun during the hearing under oath, hindi maliwanag. Opo, maliwanag na supansa. Opo, naputulo ko kayo, Senator, na nag-face po, maliwanag ka rin yung Senado. Hindi bali, walang scrap of paper lang yung salaysay na yun. And there are legal consequences, siyempre, dahil nga falsification. So, kawawa din itong si Ginoong Gutesa dahil mukhang yung mga nasa likod niya ay kung totoo, kaya nga dapat yung abogado mismo na nagsasabing hindi siya ang nagnotaryo ay humarap sa atin. Kung totoo yun, hindi maganda para kay Gutesa
At kailangan din niyang magpaliwanag. Okay. Nagpatawag ba ng ngayon, emergency meeting man lamang ang komite para pag-usapan ito? Kasi, sir, alam niyo ho, malaki sa pananaw po ng iba na yung implikasyon nito sa kredibilidad ng ginagawa pong investigasyon ng Senado as an institution. Yeah, definitely. Kung mayroong pagsisinungaling at hindi ito inaksyonan ng ating ng komite, malaking impact nito sa imahen at sa institusyon bilang Senado at yung tiwala, hindi ba, at yung respeto sa atin bilang isang komite ay maapektuhan niya. Kaya it has to be addressed. And I am sure naman si Senator Ping bilang chairman ay gagawa ng paraan para matiyak na maayos ito. Walang emergency meeting, but in fairness to Sen Ping naman, he keeps us informed of these developments. So, i-follow up din natin sa kanya. Sabihin natin na-interview tayo. At syempre, marami rin nagtatanong sa atin ano na mangyayari dito sa testigong ito. Okay, siguro po, so we have to leave it at that muna. Kasi nga po, we expect some developments within the day. Po? Although nag-post na po yata nga ng mensahe si Senator Ping kung ano ang kanyang disposition sa isyong ito. Okay, sir, pero tanggalin po muna natin yung issue po ng abogado sa sworn statement. Anong inyong so far ho, kung mamarapati po ninyo, baka kayo kasi kagalitan. Ano po ang inyong assessment kay Gutesa sa witness? Well, ako, kaya gusto ko siyang pakinggan ulit dahil initially, di ba, nagte-testify siya, di ba, as to his personal knowledge. So, offhand, wala naman akong dahilan na questionin, at least offhand, no? Pero itong development na ito opens up, a new, an entirely different story, no? Dahil may pamimeke ng signature, may pamimeke kung totoo may allegation. Again, that's why I want to go back before I make any comments. Okay. We need to listen, we need to hear the facts. Sabi ko nga, ang ebidensya ang siyang magiging patat-basehan natin. Hindi yung haka-haka, and sa committee dapat para under oath. Okay, John, go ahead. Opo, kung yun pong inyong assessment kay Gutesa, Senator, ano naman pong assessment nyo sa naging pahayag po sa Salaysay ni dating DPWH Undersecretary Bernardo? Well, clearly, explosive, no? At nakakalungkot para sa atin sa Senado, sa institusyon. Well, offhand, ang nakita ko rin dagdag na interesting na mga provision doon sa kanyang salaysay ay lagi niyang sinasabing handa pa siyang mag-submit ng supplemental budget. Supplemental statement. Supplemental. Nahihila na rin si Senator. Supplemental insertion. Handa pa rin siya kumuha ng supplemental insertion ng affidavit. Okay lang po, okay lang. So parang sana, di ba, over the weekend, ayusin na nilang yung pinaka-affidavit nila. Mahirap itong hulugan di ba? Parang by installment. Kasi hindi natin... So hanggang doon na lang po, no, mga minamahal ko mga kababayan. So, ito na po yun. Kaya po, gustong paimbestigahan po paimbestigahan ng malalim, ito po si Orly. Dahil po sa unang-una, ito po kasing si Gutesa, bigla na lamang pong sumulpot, biglaan na para bagang biglang inilitaw nito ni Marcoleta na hindi malaman kung saan nanggaling. Ngayon, nagpakilala siya na nagsinungaling pa siya at sabi niya tanging si Saldi ko lang daw ang kanyang naging VIP bossing, no? So akala niya hindi matutuklasan, akala niya mahina ang galawan ng ating gobyerno, hindi alam nitong cholokoy na to alam niya si Marcoleta ngayon nanginginig na sa takot. Balita ko po, parang sobrang takot na ni Marcoleta dahil mukhang hindi niya na kaya yung pinapagawa sa kanya ni Sara. Kasi unang-una, alam ni Marcoleta na itong taong ito ay tao po ni Sara Duterte. Si Sara po ang last bago yung mga ulo pong mga alalay ni Duterte. Kasi kita nyo naman, di ba? So base po sa ating natuklasan, ito pa lang si Orly, ang kanyang naging amo noon ay hindi mga basta-basta. Kasi bago siya napunta kay Sara Duterte, napunta muna po siya dito kay sino ba to?
si dating secretary ng customs na si Commissioner Nicanor Paildon noong 2016, panahon po ni Rodrigo Roa Duterte yun. At naging din po siya ni Secretary Andanar o Martin Andanar noong 2018. At pagkatapos po noon, siya po ay nag-escort kay dating Bucor Chief General Gerald Bantab, no, na tao rin ni Duterte. At panghuli, pangbakas, yung eto na. So mula 2002 hanggang sa kasalukuyan, siya po ay secretary po ni security po ni Sara Duterte. Makikita niyo naman po diyan. Oo. So dito po na booking ito pong si Marcoleta, maging ito pong si Gutesa. Ngayon, ang pinag-uusapan po diyan, mga minamahal ko mga kababayan, diyan po sa usapan nila Kiko Pangilinan, dito po makikita nyo po. Di ko alam kung sino ito talaga nakakabahala to no? Talaga. Yan, makikita nyo po. Base po yan sa nakuha natin Yung sa dokumento po, siyempre bago ka magsalaysay, magsalita na salaysay, may pirma po yan ng isang abogado. Yan po ay kanilang, ang nakalagay po dito, Attorney Pichi ba to? Yan, Ispika. Ngayon, umalma po yung may-ari ng itong attorney na to at sabi niya, hindi yan nakarating sa amin yung taong yan at hindi yan, no. So, alam niyo, nagtataka lang ako, gawain po ito ni Sara Duterte, yung pamimiki ng sulat, pamimiki ng pirma, pamimiki ng pangalan. So, dito mga minamahal ko mga kababayan, makikita na natin at alam na agad natin kung sino ang nasa likod nito. Walang iba kundi yung mahilig mameke ng pirma, mahilig mameke ng pangalan. Alam nyo na, si Sara Duterte, yung gumamit ng Mary Grace Piatos, yung gumamit ng na kung saan, kasagbat niya ngayon, itong si Marcoleta. Biro nyo nung nalaman po ito, natuklasan po ito, ngayon po, hindi na po makita si Cholokoy, na kung saan alam ni Marcoleta kung saan ito makikita, alam ni Bato kung saan ito makikita, alam ni Bongo kung saan ito makikita. Pero ngayon tignan nyo, hindi desidido si Marcoleta na makita ito. Hindi siya desidido. Pero nung nilabas niya ito, desididong siya. At ang target nitong taong ito ay siraan po o ilitaw sa usapin ng Senado na si Saldico lamang at maging si Martin Romualdez lamang ang babanggitin doon. Makikita niyo po mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Talagang plano po nilang pabaksakin po ang ating mahal na Pangulo, maging ang kanyang mga kaalyado, mga minamahal kong mga kababayan. So kaya nakakalungkot, pero masaya din tayo sapagkat sa kabila ng kanilang mga ginagawang paninira, sila po ay nabubuking, sila po ay nasisilip, sila po ay nakikita, yung kanilang mga katulonggisan ay madali pong nalalaman, no? Kaya ngayon, tingnan nyo, talagang pag pinatawag itong abogadong ito na dinamay nila, ginamit nila, tas itong si Ortesa, nako, dito na mabubuking. Tingnan nyo si Marcoleta, kung matalino siya, kung talagang may siya, dapat bago niya i-check mo niya, itabang mo, salaysay mo, talaga, diba? Halatang na peke. Kasi tingnan nyo, paano ko masasabing peke? Kung maalala ninyo, mga minamahal ko mga kababayan, hindi tumutugma Kasi bakit? Nung nagsalita po itong si Orly, may mali po. Kaya, kasi, ba't may mali? Kasi gawa-gawa lang Hindi niya sariling salaysay yung gawa po yun ni Marcoleta na ipinapabasa sa kanya. Ayan, basahin mo. Yan ang anuhin mo para maano ng taong bayan. Pero yun po ay gawa-gawa. No, kaya papansinin niyo mga minamahal ko mga kababayan, nilapitan ni Marcoleta si Ortesa. Ito yung binigay ko sa iyong papel, ayusin mo. Huwag kang mataranta. Paano hindi matataranta? Alam na alam po ni Ortesa na peki po yung kanyang kumbaga peki po yung kanyang ginamit o peki po yung papel na binabasa niya. Hindi po yun
Hindi po yun talaga sa kanya, no? So, kaya hindi natin masisisi si Gutesa kung bakit si Gutesa, hindi natin masisisi kung bakit pumapalya. Kasi hindi galing sa puso niya, hindi galing sa isip niya yung binasa niya, kundi galing lamang kay Marcoleta. Ngayon po, mga minamahal ko mga kababayan, laglag po nito sigurado. Halata na si Marcoleta, kahit anong pagtatabon ng walang yang ito, malalaman at malalaman. Dahil pinipilit ni Marcoleta na subukan ng kakayahan ng gobyerno sa kanyang kakayahan. Sige, patutunayan namin sa inyo na hudas, sira ulo, gago, buwisit yung taong ito. Madaling patunayan yan, mga minamahal ko mga kababayan. Madaling patunayan, hindi po mahirap sa atin yan, no? Ngayon, yari ka ngayong Marcoleta ka, wala kang lusot. Sa ginawa mong yan, sigurado. Matinding kasong kasi naglabas siya ng na hindi niya siniguro. 'Di ba? Kung matalino ka talagang walang paninira, dapat siniguro mo. Teka, mabigat tong aanuhin mo. Si Saldico at saka si Martin Romualdez, nakalaban namin ang isa siwalat mo dito. O, patingin nga ng mo. Kung yan ba talaga ito totoo? O, 'di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo mga minamahal ko mga kababayan. Mabubuking at mabubuking po siya dito. Di ba? Doon pa lang sa testimonya, si Saldi ko lang po ang aking VIP. Doon pa lang, laglag na eh. Laglag na. Akala niya hindi malalaman ng ating Pangulo, ng ating na kung saan siya galing at sinong nagpadala sa kanya at sinong kasabwat ni Marcoleta para ilabas siya dyan sa Di ba? Kaya dito, sigurado na wala na pong kawala itong mga to. So, okay, salamat po sa Diyos at nabuking po itong taong ito. No, so, ganun pa man, dumako naman po tayo, saglit lang mo Ayun, dumako naman po tayo dito po sa usapin patungkol po dito kay Mayor Magalong. Alam nyo, para sa akin, wala naman akong masyadong komento laban dito sa kanya dahil nakikita ko naman totoo naman siya. Pero hindi ko masasabing 100% alam ko. Pero sa nakikita ko naman, mabuting tao to at totoo sa kanyang serbisyo. Pero sa kabila nito, gusto ko pa rin pong malaman ang totoo kung bakit maraming ayaw na nandiyan siya sa Independent Commission. So pakinggan po natin yung balitang ito mga minamahal ko mga kababayan. Bongbong Marcos sa legal team. Pinasusuri na ni Pangulong Bongbong Marcos sa legal team ang pagiging bahagi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa Independent Commission on Infrastructure. Binanggit ito ng palasyo kasunod ng puna ng ilan sa pag-iimbestiga umano ni Magalong kahit itinalaga siyang special advisor ng ICI. May mga puna rin umanong abala siya sa komisyon at baka nauubusan na ng oras sa pagiging alkalde ng Baguio City. Bagay na ayaw raw mangyari ng Pangulo. Tinitingnan din ang palasyo ang posibleng conflict of interest dahil naman sa maanumalya umanong tennis court project sa lungsod. Sabi ng Malacanang, posibleng bigyan ng ibang tungkulin si Magalong para hindi makompromiso ang independence ng ICI at maiwasan ang anumang paglabag. So yun mga minamahal ko mga kababayan. So may punto naman po ang ating Pangulo, no? Kasi kung mayroon nga namang issue laban sa kanya, mahirap po yun. Mahirap po yun mga minamahal ko mga kababayan na mag-iimbestiga ka, tapos meron ka naman palang kinalaman din sa mga issue o katiwalian, magmumukha tayong mga engot yan at hindi magiging kapanipaniwala yung pag-iimbestiga. Kaya nga nagkaroon ng Independent Commission dahil ang dapat na maging membro dyan yung wala pong issue tungkol sa katiwalian, hindi politiko o politiko man siya pero wala na siya kung siya may katungkulan pero retire na, so wala nang koneksyon yan. So kaya para sa akin tama lang mo siguro na paimbestigahan din ng ating Pangulo si Magalong kasi politiko yan, alam naman natin. At nakataka nga naman ang kanyang trabaho hindi po tungkol sa pag-iimbestiga kundi bilang advisor. Pero ito nga nagtatanong, nagdududa na yung iba at tila nagtataka na napapabayaan niya na siguro yung kanyang pagiging mayor, hindi niya na naaatupag. Pero ang alam ko naman, kapag wala yung mayor, meron namang papalit agad.
para tumayo yung vice mayor, pabor yun sa vice mayor, di ba? So wala naman sigurong problema kung para sa akin lang kung siya ay po-focus kahit papaano ng konti sa Independent Commission, dahil yan naman po ay hindi lang naman po para sa iisang lungsod, yan po ay para po sa kabuuhang ng ating bansa, o yan ay para po sa Pilipinas, no, na kung saan ay matutulungan niya, mapapabilis din yung pag-iimbestiga o pagtuklas sa mga katiwalian na nangyayari po dito sa ating bansa. So para sa akin, kung yan naman sabi nga kagustuhan ng ating Pangulo, o yun nakikitaan niya ng tila makakasira nga sa dignidad o ng reputasyon ng ICI, total, andyan lang naman si Magalong kahit hindi naman siya kasama dahil ang trabaho naman niya advisor, pwede naman siguro hindi siya kasama. Kasi mahuhulog na, baka sabihin na pinipili lang nila yung imbestigahan nila, pero yung mga nila, kakampi nila, hindi nila pinupuntahan para imbestigahan. So, pwedeng ganun. No? So, balik po tayo dito kay tawag nito, Ortesa. Alam nyo, ito talaga gusto kong pukusan to si Ortesa dahil nawawala nga po siya. Dahil unang-una, na-booking po siya ni Erwin Tulfo Diba? Na-booking po siya ito, diba? Naalala niyo to? Si Saldi ko, sir, sabi niyo kanina, si Saldi ko na po naging VIP ninyo. Wala po kayong tribute na yan from Coca-Cola, diretso po kay Saldi ko. Yes, Your Honor. Okay, kasi po pinadalan po ako dito sa Malacanang po ito. Mukhang ang background po sa inyo pong biodata, meron po ditong background, work experience. Kayo po ito Master Sergeant Orly Gutesa, tama po, Philippine Navy, retired. Yes, Your Honor. Experience po, enlisted person, Philippine Marine Corps, VIP Security, BOC, VIP Security, OBP, VIP Security, Presidential Communication Operation Office, VIP Security, Bureau of Correction. During my active duty in military service, sir. Sir, sabi niyo kanina, na-booking siya. Kasi, kahit pasabihin niya during ganito, ang tanong sa kanya, sa buong buhay ba niya? Kay Saldi ko lang ba siya nag-duty bilang VIP bodyguard? O escort, o ano man tawag dyan. Sabi niya, opo. So, diniin niya. Problema, na-booking siya, may 4 pala siya na amo. Yung 4 pa niya na amo, iisa ang Panginoon. Si Duterte. Alam na ang motibo. Ba't siya biglang lumitaw? At saan siya kinuha ni Marcoleta? Sa piging o sa piling ni Sara Duterte. Alam nyo, ang dami ng pagkagaling talaga kay Sara Duterte, sa mga Duterte, yung mga ipinapadala nilang mga resource person, kagaya na lang ni Gonzales noon, yung dating agent, kala mo, tas nung tinignan yung record, alang yayat, aso pala ni Rodrigo Roa Duterte. Di anong nangyari? Wala, hindi ka panipaniwala yung mga pinapadala nilang resource person. Well, hindi matibay ang kanilang mga pakulo, di ba? So, tataka ka dito kay kahit naalala nyo to, yung hindi maano nung ni Ortesa yung niya, yung binigay sa kanya ni Marcoleta, o lumapit si Marcoleta, biro mo, talagang hindi napakali. Booking si booking si Marcoleta sa nung time na to. Nagagalit-galitan pa yung Tolonges, samantalang booking na siya nila Lacson tsaka ng ibang mga senador dyan. Diba? Nagmumukha na lang pong tanga. Pero nagpapakapal na lang po ng pagmumukha itong si Marcoleta, dahil siguro may pinangako siya sa mga Duterte, kaya lang siya. Pero wala na. Dito sa ginawa niya, lalo na't nawawala si Ortesa, yari siya dito. Pagdududahan siya dito.
dahil nagawa niyang kunin agad, nagawa niya na, tapos biglang hindi na makita. 'Di ba? Biglang hindi na makita, biglang, 'di ba? Oo. Kaya hindi ko na kaya siguro ayaw niyang magbigay ng kaya binibigyan siya ng security, binibigyan siya ng dahil ayaw niya, dahil baka matuklasan nga to na peki yung niya, hindi siya makakawala. Kasi pag natuklasan yun, dahil nga siya ay under ng ng custody ng DOJ, ng kahit sino malalaman kung saan siya pupunta, o madidisarmahan ba siya, o maano ba siya. Siguro malaki talaga ang binayad dito sa taong ito, kasi biro nyo, nagawa niyang manira, tapos biglang nawala. Diba? So, sa mga, maaring sa totoo lang, ito, delikado to. Dahil hindi kumuha ng maaring sila Bato rin, sila Sara din ang pumatay sa taong ito. Tapos palalabasin nila na ang nagpapatay dyan si Martin Romualdez, si PBBM, di ba? Alam na natin yung modus ng mga Duterte, yung diskarte nila, talagang diskarte po ng mga NPA, diskarte ng mga kriminal. Pero gano'n pa man, salamat po sa Diyos, dahil nga po sa, at least, di ba, nabuking din si Marcoleta. Wala na siyang lusot dito. Wala na siyang lusot dito. Questionable si Marcoleta, bakit ka tumanggap ng ganong kabilis? Bakit mo hinayaan na umupo at ginawa mong resource person yung isang tao na hindi ka sigurado kung ang kanya bang salaysay ay mayroong, at yung nagtatak nun, totoo bang yun? Questionable dito si Marcoleta. Nagmamarunong-marunungan ka, palpak ka naman pala. Kumbaga sa isang technician, yung pyesa na inilagay niya doon sa TV, maling code, maling numero. Kaya ang mangyayari dyan, dahil mali yung pyesa nilagay mo, sasabog yan. At lalong masisira yung TV. Ganun yung nakikita ko ngayon sa sistema at nangyayari yan. At mangyayari kay Marcoleta. Mga minamahal ko mga kababayan. So, muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa mga kababayan natin na talagang nagbibigay po ng lakas ng loob at tapang sa inyong lingkod, Epifanio Labrador. So muli po, tulad po rin sinasabi niyo lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.